Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po tayo sa ating balitang halian. Handog sa inyo ng Kakampi Online. At syempre mga kakampi, ating alamin ano na nga ba ang mga kakalsadahan natin sa araw na ito. Ayan, so far, so good. Ang mapulang lupa, yung southbound, marami talaga. Medyo marami ang sasakyan. Pero, halos, so yan, yung mga truck. O, yung mga truck, tingnan nyo nasa kabila, nag-uunahan pa doon sa kabila, doon sa may kawayan. Ingat-ingat po tayo sa biyahe, lalo na pag maulan. Okay, next natin ang ating ulat panahon. Ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, July 15, 2025. At unahin muna po natin yung ating inilabas sa mga thunderstorm advisories, particular na nga dito sa may NCR, National Capital Region, mga karatig na rehiyon ng Southern Luzon at Central Luzon. So as of 3:45 AM nga po, no, may nilabas tayong thunderstorm advisory. Makararanas po ng mga pag-ulan, pag-init, pagkulog, particular sa Zambales, Bataan, Cavite at kasama yung Metro Manila na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras. So bandang alas 6 sa umaga po ay ina-expect natin na mawawala na itong mga thunderstorms na nararanasan sa may bahagi ng Bataan, Zambales, Cavite at Metro Manila. Muli po, no, inaanyayahan namin kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan nga inilalabas natin yung mga thunderstorm advisories, mga rainfall information sa iba't ibang regional offices ng Pag-asa sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan pa rin natin ngayong araw malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao at gayon din sa may bahagi ng Mimaropa. Makikita po natin dito naman sa may area ng Luzon, no, walang masyadong kaulapan na makikita po, no. So generally fair weather sa malaking bahagi ng Luzon, yung Northern Luzon, Central Luzon kasama yung Metro Manila at lalabing bahagi ng Southern Luzon. Samantala, makikita din natin na meron pong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mahigit almost 2,000 kilometers po ito east-northeast na extreme Northern Luzon. Hindi naman ito inasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at mapalayo na to sa ating bansa. Ang minomonitor po natin ay meron pong mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At posible po ngayong araw o bukas ay may mabuong low pressure area. So i-monitor po natin yan at tumutok po sa mga latest update ng Pag-asa. At inasahan nga natin kung mabuo man yung low pressure area, may potential dito na maging bagyo sa mga susunod na araw. At magdadala ng pag-ulan, kasama yung habagat, yung epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, ng Visayas at gayon din dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Ngayong araw, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Occidental Mindoro kasama yung Romblon, dulot ng southwest monsoon o habagat. Habang ang malaking bahagi naman ng Luzon ay makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan pagkinat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Generally, fair weather po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa may Northern and Central Luzon. So kung nais nyo pong magpatayo ng inyong mga sinampay, posible po ngayong araw yon. Maliban na lamang sa mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Agwat na temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan. Dulot ng hanging habagat. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Malaki rin yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas, Central Visayas at Negros Island region, dulot din ng southwest monsoon at maging sa may southern Leyte. Agwat ang temperatura naman natin dito sa may bahagi ng Iloilo ay 25 to 32 degrees Celsius.
Sa Metro Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang mga isolated rains naman ang mararanasan sa nalabing bahagi ng Eastern Visayas at ang agwat ng temperatura sa Tacloban ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Mindanao, malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng hanging habagat, partikular na yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Barm at Soxargen, ay makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog dulot ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura ng Zamboanga ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warning kaya maaaring pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorm, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat. Ito po yung ating inaasahan naman na magiging lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw. Makikita po natin bukas nga, posibleng may mabuong low pressure area either tonight or today or tomorrow. At patuloy nating aasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao at gayon din sa may area ng western section ng Southern Luzon. Pagdating ng Thursday at Friday, towards the end of the week po hanggang Sabado, malaki yung chance na magiging maulan, particular na nga dito sa Luzon at sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil nga sa posibleng panagsamang epekto ng southwest monsoon at yung potential na low pressure area. So mga kababayan, posible po towards the end of the week pa ay magiging maulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa sapagkat posible pa rin naman po itong magbago. So magbibigay po tayo ng update sa mga susunod po na araw. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:30 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating mga website pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para sa latest updates sa lagay ng ating panahon at ang ating klima. Lalo nga, may tayo minomonitor na cloud cluster na posibleng magkaroon ng low pressure area within the day or tomorrow. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa, Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday. Inyong lahat. Okay, balik tayo sa ating balitang halian. Ibinunyag ni whistleblower Julie Patidongan alias Totoy na iisang grupo ng mga pulis ang nagsasagawa ng war on drugs at mga pumapatay sa mga nawawalang sabungero. Yung pa kay Patidongan, kilala niya ang mga pulis na pawang mga taga Luzon na siya umano yung responsable sa pagpatay sa mga sabungero. Ngayon, naghain na siya ng kaso laban sa mga pulis. Naniniwala si Patidongan na marami nang babaligtad na pulis at tetestigo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga sabungero. Samantala yung kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring may kinalaman din ang mga taong sangkot sa death squad ng war on drugs noong nakalipas na administrasyon sa online isabong sa panahon ng pandemya. Kaya I think that the death squad, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong anya. Samantalang nagbitiw na sa pwesto bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC si Mona Lisa Di Malanta. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sinabi kasi ni Castro na irrevocable ang pagbibitiw sa pwesto ni Di Malanta. She did irrevocable resignation sa isang mensahe ni Castro sa Malacanang press con. Wala namang ibinigay na detalye o dahilan ang palasyo sa naging dahilan ng pagbibitiw ng opisyal. Nagbabala naman itong
Lunes ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council sa publiko, lalo na sa mga residenteng naninirahan sa mga baybaying komunidad sa pag-iingat sa pagbagsak ng debris mula sa rocket na pakakawalan ng China na inaasahang babagsak sa teritoryo ng karagatan ng Pilipinas. Sa abiso ng NDRRMC na maglulunsad ang China ng Long March 7 rocket nito mula sa Wenchang Space Launch Site ng Wenchang, Hainan, China, dakong alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga oras sa Pilipinas sa pagitan ng Hulyo 15 hanggang 17. So ngayon na yung start. So ingat-ingat po tayo, ha. Ito daw ay babagsak yung mga debris nito mula sa isang rocket na pakakawalan ng China. Inaasahang babagsak sa teritoryo ng karagatan ng Pilipinas. Ingat-ingat tayo na rin mga isda. Tuluyan namang tinalikdan ay sinuko ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Maltese passport nito. Ito ang paliwanag ng Defense spokesperson Arsenio Andulong. Matapos na lumutang ang issue ng pagtataglay ng Maltese passport ng kalihim. Sa lumabas na report, si Teodoro ay na-issuehan ng passport sa Malta na may 10 taong visa nito noong 2016. Nangangahulugan umano na isa itong dual citizen ng Pilipinas at ng European country. Ayon kay Andulong, wala nang hawak na Maltese passport si Teodoro dahil isinurrender na nito at nag-renounce na rin o tuluyang tinalikdan ng kalihim matapos itong maghain ng Certificate of Candidacy noong 2021 para sa kanyang kandidatura noong 2022 kung saan kumandidato siyang senador sa ilalim ng Team Unity. Nilagot naman ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III ang isang netizen na nagbiro at nagduda sa isang litrato niya habang nakaturo sa shooting target kasabay ng pagbubukas ng bagong firing range ng pulis. Ang litrato ay unang lumabas sa Facebook page ng tambayan ng pulis. Nag-uulat tungkol sa pagbubukas ng bagong firing range sa Camp Crame noong Hulyo 4. Yan po ang ating balitang tidbits. Magpaalala ka muna, RB, sa ating himpilan. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba, ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Para naman sa ulo ng ating mga balita, Tore, mga buto ng taong nakuha sa Taal Lake. Ex-NCRPO Chief, 11 pulis pinangalanan na nito. Senior PWD Buntis, unang makakaboto sa 2025 SK11.
anti-money laundering sa sakupin ng anti-wiretapping. Bus umatras, PWD Todas, 5 sugatan sa Quezon City. Sa service group, sinopla ng fake news sa citizenship ni Teodoro. Alaalis Goo, dinakip sa NAIA. Quezon City, kauna-unahang LGU na nagsabatas ng Comprehensive Gender Inclusive Health Ordinance. Nakakabuhan po ng ating mga balita. Ang buto ng tao ang ilan sa mga na-recover mula sa Taal Lake. Kasabay ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Halo-halo. Kasi alam niyo naman na may farm diyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming iyan. So, andyan lahat makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains. May human, Torre. Mix ng ating mga tinitingnan ngayon. Kaya kasama sa ating processing dyan, mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Yan ang dagdag ni Torre. Nasa kabuang 5 sako na may mga hinihinalang buto ng tao ang na-recover sa Taal Lake mula pa noong Huwebes. Kinumpirma naman ng PNP na nagbigay na ng DNA sample ang ilang pamilya ng missing sabungero na gagamitin sa cross-matching. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahar, nakakuha na sila ng DNA sample mula sa 12 kaanak ng mga nawawalang sabungero upang may tugma sa mga nakuhang mga labi ng tao sa taas. Sakaling tumugma ang mga sample mula sa kaanak at mga na-recover na labi, papatunayan nito na patay na nga ang mga nawawalang sabungero. Dagdag pa, well, if there is a positive match, it will be the most significant development of this case. Breakthrough because this will prove our earlier assumption that the 34 missing sabungeros were indeed killed. Dagdag pa nito. Sa kasalukuyan ay mayroong 5 sako ang naiahon mula sa Taal Lake. Matatandaan na nung nakaraang buwan ay sinabi ni alias Totoy o whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na 34 na nawawalang sabungero ay tinapon sa Taal Lake sa Batangas. Si Patidongan ang isa sa mga 6 na security guard na inakusahan ng ukot sa mga sabungero. Alauna na sinabi ng whistleblower na sila ang nagtali ng wire sa mga biktima bago itapon ang mga ito sa lawa. Tinukoy ni Julie Dondon Patidongan ang retirado at dating hepe ng National Capital Region Police Office na si Lieutenant General Jonel S. Tomo. Kabilang sa 12 pulis na umano'y responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Sa pagharap ni Patidongan alias Totoy sa National Police Commission kahapon, sinabi niya na nasa kadaldala ni Charlie Atong ang nalaman niyan na inutos umano ni Estomo na ipapatay siya dahil na rin sa kanyang mga nalalaman. Napilitan lamang siyang magbunyag ng pati ang kanyang pamilya ay kasamang papatayin. Yan ang dahilan. Hindi naman mapigilan ni Patidongan na maiyak kasabay ng galit sa mga nais na pumatay sa kanila. Samantala, kabilang sa mga pinangalanan ni Patidongan ay ang si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Visayas. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Highway Patrol. Police Major Mark Phillips Almedilla, Cavite Highway Patrol. PEMS Aaron Estra Kabila, SPG, PCMC Arturo de la Cruz Jr. ang Cavite SMSS
PSMS Adelson Olasco Amarillo. Meron din si Joey Encarnacion ng Cavite SPG. PCMS Mark Anthony Manrique, Highway Patrol Group. SMC Reynan Pulhenio. Police Sergeant Alfredo Andres, Cavite HPG. Police Corporal Angel Joseph Martin ng Cavite Highway Patrol. Aniya, ang ibang mga pulis na dawit ay mga retirado na at dismiss na sa serbisyo. Ang mga naturang pulis ang kumukuha sa mga sambungero at pumapatay sakaling dadalihin sa Taal Lake sa Batangas. Idinawit din ni Patidongan si dating Talisay Vice Mayor Charlie Natanawa. Siya umanong lumatanggap ng mga papatayin at umali nagdedesisyon kung paano papatayin. Una rin binunyag ni Patidongan si PCSO Chairman at dating judge na si Felix Reyes. Umano'y taga-ayos ng mga kaso sa korte ng mga tauhan ni Atong Sinabi naman ni NAPOLCOM Chairperson Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan na mahaharap sa kasong administratibo ang mga naturang pulis. Iniyak ni Calinisan na resolbahin nila ang kasong isinampa ni Patidongan sa loob ng 60 araw. Ayon pa kay Calinisan, kailangan pa rin nating i-evaluate ang pahayag at affidavit ni Patidongan at ipatutupad ang due process. Samantala, isang Viber message ang ipinadala ng umano ng mga aktibong pulis na isinangkot ni Patidongan. Ayon sa kanila, nagulat sila. Walang basihang pagbubunyag ni alias Totoy. Samantalang magpapatupad ang COMELEC ng early voting hours para sa vulnerable sector sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Sa ilalim ng Resolution Number 11154 o 1115 po, hinahintulutan ng COMELEC ang mga senior citizen, mga buntis at person with disability na makaboto, ayan na naman tayo, makaboto ng mas maaga o mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Highway hanggang 7 alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa kanilang designated voting center. Magsisimula pa rin ang regular voting hours mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Mga regular na voters. Tatanda, nagpatupad din ng early voting hour policy noong May 2025 sa midterm polls. Itinakda na rin ng COMELEC ang 10 araw na nationwide voters registration mula Agosto 1 hanggang 10 para sa mga BSKE bago ang 2025 BSKE ay nakatakdang idao sa December 1. Sinulong naman ni Pampilo Ping Lacson ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Anti-Wiretapping Act upang magkaroon ng dagdag na ngipin ang mga otoridad laban sa mga krimen tulad ng kudeta, robbery in bond, highway robbery, drug at money laundering. Ani Lacson, bagamat epektibo ang wiretapping laban sa mga pambihirang krimen na may banta sa pambansang seguridad, hindi ito sakop ng kasalukuyang batas. Kung magiging batas, isasama nito ang kudeta at conspiracy and proposal to commit kudeta, robbery in bond, brigandage, at highway robbery. Paglabag sa RA 9165 o tinatawag natin Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RA 9160 ang Anti-Money Laundering Act of 2000. Samantalang lilimitahan sa limited source bidding o direct contracting ang pagkuha ng gamit para sa wiretapping ng PNP, PIDEA, NBI at AFP. Ang lalabag dito ay makukulong ng 6 hanggang 12 taon at haharap sa multang 1
to 5 million pesos. Samantala, ang mga gagawang mag-assemble, bebenta o mag-import ng wiretapping equipment na labag sa batas ay makukulong ng 3 hanggang 6 na taon ng 500,000 to 2 million pesos. Kung ang lalabag ay taga-gobyerno habang buhay din siyang hindi na makakabalik sa pamahalaan. Samantala, patay naman ang isang person with disability habang 5 pa ang sugatan, kabilang ang driver ng bus ng umatras. Ang minamaneho nitong pampasaherong bus kamakalawa ng hapon sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Itineklarang dead on arrival sa East Avenue Medical Center si Leonora Duldulao, 53 years old, habang sugatan naman sina Edgar Canitan, 54 years old, Saidon Maruhom, 21 years old, Ana Grace Pabi, 23 years old, Marco Philip Pangilinan, 28, at Eduardo Cervantes, 50 years old. Ayon sa pinagbatayang investigasyon, nangyari ang insidente habang alas 12:40 o 12:14 ng hapon sa harap ng Commonwealth Elementary School, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nabatid na minamaneho ni Cervantes ang bus patungong Fairview nang bigla itong umatras at nasagasaan sina Canitan at Pangilinan. Nadamay din sina Fabi, Maruhom at Duldulao na nagtitinda sa sidewalk. Ayon kay Cervantes, nagulat na lamang sila nang mawalan siya ng preno at biglang umatras ang buto. Wasak din ang motorsiklo ni Canitan, gayon din ang kariton ni na Maruhon, Pabi at Duldulao. Habang tinamaan din ang van ni Pangilinan. Agad naman na isinugod sa EMC ang mga biktima, subalit binawian ng buhay si Duldulao. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at homes. Samantala, kinundina ng liderato ng Association of Reservists and Reservist Administration of the Philippines ang malicious and misleading na online allegation na nasasabing umaharap si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ng isang foreign passport. Tinawag na RAPI na desperate attempt to discredit a highly qualified and patriotic public servant. Ang chismis na may hawak ni Teodoro ng Maltese passport. Ng RAPI, hindi dapat na mangibabaw ang fake news upang sirain ang kredibilidad ng isang mahusay na opisyal. Ayon sa RAPI Chairman LTC Michael Romero, sinadya ang paglabas ng naturang fake news laban kay Teodoro. Muling pinagtibay ng RAPI ang may halos 7,000 reservists na miyembro sa buong bansa ang kanilang suporta sa liderato ni Teodoro. Clear vision, decisive action at unwavering commitment to the welfare of soldier and reservists alike. Nanawagan din ang grupo sa publiko na mag-verify muna ng impormasyon sa mga official government channels at tuligsain ang anumang makasasagabal sa magandang ginagawa ni Teodoro sa defense sector. Animata, fake news has no place in a democracy. We stand behind Secretary Teodoro and his mission to defend the Republic. Samantalang inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration kasama ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang isang babaeng Chinese na gumamit ng ibang pangalan tulad ng kaso ni dating Bamban Mayor Alice Goo. Ang pag-aresto ay alinsunod sa direktiba
ordinansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hanapin at i-deport ang mga dayuhan na tahasang lumalabag sa batas sa imigrasyon. Si June, 43 years old, ay gumamit ng alias na Kasia Palma Polikit. Ay nadakip nitong nakaraang Hulyo 13 sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nabatid na inutos ni BI Commissioner Attorney Joel Anthony Biado ang pagsubaybay at pag-aresto kay Wang matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa kahina-hinalang pagkakakilanlan nito. Ang NBI Dactyloscopy cross-examination ng mga record ay nagsiwala na si Polikit ay may eksaktong parehong fingerprint record bilang Wang na nagkukumpirma na sila ay iisang tao. Ating si Wang sakay ng AirAsia flight papuntang Manila mula sa Kuala Lumpur at agad namang inaresto ng mga opisyal ng BI Border Control and Intelligence Unit. Si Wang ay tinuro ng Alice Goo ng Metro matapos matanggap ang BI ng intelligence information sa kanyang pagkasangkot sa mga negosyong nagbebenta at namamahagi ng mga dekoryenteng sasakyan sa Metro Manila. Lahat habang gumagamit ng mapanlinlang na pagkakakilanlan bilang isang Pinoy. Sinasabing meron siyang Philippine passport at birth certificate na nakuha sa pamamagitan ng late registration. Kabilang sa pagiging Chinese national, may hawak din itong investor's visa. Ang sabi ni Biado, ang BI at ang NBI ay mahigpit na nagtutulungan sa ngayon na humahantong sa pag-aresto sa mga pangunahing tauhan sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at iligal na paggamit ng mga dokumento ng Pilipinas. Samantala, gumawa naman ang kasaysayan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City bilang kauna-unahang local government unit sa bansa na nakapagpasa ng komprehensibong gender-inclusive health ordinance na layong bigyan ng maayos na healthcare services ang lahat ng Q-citizen. Ang naturang ordinansa ay sinulong rin ni Quezon City Councilor Bernard Herrera at Dorothy Delarmente para sa gender-affirming primary care, mental health support, at specialized medical services. This groundbreaking ordinance reaffirms Quezon City commitment to a healthcare system that is truly inclusive. Every citizen deserves care that recognizes and respects who they are. With this legislation, we are ensuring that no one left behind in our goal of achieving health equity. Yan ay ayon kay QZ Mayor Joy Belmonte. Yan din pa ni Belmonte na mahalaga na burahin na ang healthcare barrier sa gender diverse at transgender residents. Sa ilalim ng bagong ordinansa, inobliga ang lahat ng health facilities sa Quezon City na magbigay ng gender-affirming consultation and counseling, medical guidance, at referral para sa mga specialized services, mental health support na laan sa gender diverse at transgender individuals. Bawal sa ordinansa ang lahat ng uri ng conversion, therapy at SOGC o yung tinatawag nating sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristic. Yan. Suppression practice po kasi. Buuin ang implementing rules and regulation o yung IRR na tinatawag sa loob ng 60 araw sa pamamagitan ng konsultasyon sa LGBTQIA+ group, civil society organization at medical professional. Magandang balita yan. Yan po ang
ng ating balita dito sa ating Kakampi Online. Paalala mo tayo, RB. This is what we could refer to as a much-awaited project dahil ang dami-daming pinagdaanan, nasimulaan, natigil, nalipat, maraming pagbabago bago tayo umabot dito sa araw na ito. Ngunit, nandito na tayo. We are very happy and we are all very excited that we are slowly putting together the building blocks of our policy of opening up our areas, tourist areas, our business areas, to international travelers without having to go through the Manila airport. We are going to increase the capacity in terms of passengers per hour, movements per hour, in terms of passengers and travelers per year. It is not something that is just belonging to one province. It is not just Aklan who is involved in this. It is the entire region that will be assisted by the construction of this terminal building. The influx of people, of travelers, is going to be a big boost to the local economy and, I might add, the national economy. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. Yes, no, we're very excited that finally this is happening for our province. The construction of the new terminal building dito sa Godofredo P. Ramos International Airport. This will greatly help our foreign and local tourists na mas safe, mas mabilis yung pag-depart and pag-arrive nila dito sa airport na ito. For the past few years kasi syempre medyo mahirap yung situation dito traveling across the runway. So at least with this new terminal building, we are expecting na more and more tourists will visit Boracay dahil meron na world-class na rin yung magiging airport namin dito. Strengthening our tourism industry din is kung may cruise ship tourism namin dito. So mas mabilis na yung fly and cruise na gusto rin namin ma-propose for those tourists that visiting the island of Boracay through other through other means. So malaking tulong talaga tong airport dahil syempre yung Boracay is a world-renowned destination. We're very happy na syempre isa talaga sa mga priorities ni President Marcos yung itong project na to. So with him leading this groundbreaking, makita niya talaga yung situation. So for me and for us, makita niya ito, happy kami dahil sa lalong mabilis na panahon, matatapos na itong terminal building. And syempre, yung guidance talaga ni Presidente, yung importante din sa amin kung paano pa rin namin palakihin yung probinsya ng Aklan at yung isla ng Boracay. Okay. Yan ang ating mga balita. Okay, salamat po. Ito po yung lingkod Penny Codemus sa ating balitang halian. Handog sa inyo ng Kakampi Online. Paalam po. Abangan po natin ang kalinga sa OFW.